Libra. Teka lang, poporma lang ako. Ayusin lang natin yung ating pagkakaupo. Ayan. Okay, so hello my dear Libra. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is yung ating pong daily collective reading. Okay? So kagaya po ng lagi kong sinasabi, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka po ng reading na ito. At ang ating pong gagamitin is yung aking ito pong aking customized oracle card. Okay, so this is the customized oracle card. Minsan naman, nagba-black card tayo. Minsan naman, nagtataro tayo. Pero most of the time, customized oracle card ang ginagamit natin. Okay, so let's go na tayo, Libra. Okay, so hindi ko kayang i-shuffle lahat yan. So, kukuha lang ako dyan ng mga ilan-ilan lang. Ayan. So, huhugot-hugot lang tayo dyan. Kasi hindi natin kayang i-shuffle lahat yan. 8 cards in total yung kailangan natin. And from time to time, tayo ay bubunot dito sa ating mga customized oracle card. Ayan. So, okay na siguro yan. Dagdagan pa natin dito banda. Ayan. Okay. So, tabi na natin. Let's go. Tingnan natin anong energy ang masasagap natin ngayong araw na ito, Libra. We have here, mahal ka niya pero may conflict. Okay, so sinasabi dito na mayroong taong nagmamahal sa'yo pero may conflict. Parang hindi niya ma-push. Ibig sabihin parang gusto ka niya, mahal ka niya, pero hindi niya ma-push. May hadlang, may blockage. Okay. Next card is somebody's very angry. Okay, so merong nagagalit. Okay, somebody's very angry. Konektado ba dito? Mahal ka niya pero may conflict. Okay. Baka may asawa to, my dear. Baka in a relationship na to. Pero alam nung partner niya na hanggang ngayon ikaw pa rin yung tinitibok. 'Di ba? Tinitibok ng puso ng partner niya. Kaya may nagagalit. Possible somebody's very angry kasi 'di ba? Mahal ka niya pero may conflict. Baka may asawa to, my dear. Merong isang tao na may partner or may asawa ang mahal ka. Okay. And may galit. Tingnan natin. Additional cards pa tayo, ha? Additional cards pa, Libra. Haba ng hair. 'Di ba? Tingnan natin. Okay, what is this? Walang malas na halaman, depende na lang sa nagtatanim. Okay, random yung energy, Walang malas na halaman. Naalala ko nung sinulat ko to, usong-uso yung... Actually, parang naguguluhan na ako during that time. Kasi sabi nila, wag daw magtanim ng ganito, wag daw magtanim ng ganyan, ng ganon. Hanggang sa meron akong napanood na sinasabi na walang malas na halaman, depende na lang yan sa nagtatanim. Okay, so ang pagkaka-interpret ko dito, my dear, kung i-connect ko sa'yo, it's more on parang kung meron mang any bad luck, okay, parang kung meron mang tao na ang tingin niya sa'yo ay masakit sa mata, yun ang nakukuha ko na energy dito. Sa mata niya lang yon. Hindi ibig sabihin na, kumbaga parang, kunwari kagaya nito, kung sa isip nitong tao na to na nagagalit sa'yo is inaahas mo yung asawa niya, ano niya yon? Perspective niya yon. Okay, yun na nakukuha ko na energy. Parang perspective niya yon. Ngayon, kung sa ibang angulo naman natin siya titingnan, kunyari, may tao na nagagalit sa'yo because of, like,
siguro hindi niya lang talaga gusto yung energy mo, hindi lang niya talaga gusto yung aura mo, gano'n, talaga mainit lang talaga yung dugo niya, problema niya yun. Pero hindi yun nangangahulugan na malandi ka or masama kang tao, na something like that. It is just more on talagang ayaw lang talaga sa'yo ng tao na ito. Ngayon, kagaya nito, mahal ka niya pero may conflict. Kasalanan mo ba to? Hindi mo naman kasalanan to, di ba? Kung mahal ka ng isang tao pero may conflict, 'di ba? So hindi mo naman kasalanan 'to. Okay, posibleng vice versa naman sabihin natin, 'di ba? Mahal ka niya pero may conflict baka dahil may jowa ka na, 'di ba? So, hindi mo naman din kasalanan 'yun, lalo na kung hindi mo naman din nilalandi yung tao, 'di ba? So, dito my dear, sa walang malas na halaman, depende na lang 'yan sa nagtatanim. Ang interpretation ko dito is more on yung problema is wala sa'yo. Ang problema ay nandoon sa kung sino yung tumitingin sa'yo or kung sino yung may concern, to whom it concern. Tama ba ako? Kung sino yung may concern, wala sa'yo yung problema. Okay? So, meron tao na nagagalit sa'yo, pero wala sa'yo yung problema. Wala kang ginagawa. Okay? So, tingnan natin. Additional cards pa tayo. Libra, let me see ano makokollect natin sa araw na ito. Okay, we have here television interview. Grabe ha, grabe yung jump ng card. I think this is more on interrogation. Ang nakukuha ko sa television interview is more on parang nagtatanong-tanong tungkol sa'yo. Yung parang gano'n, nagtatanong-tanong tungkol sa'yo, nag-iimbestiga, parang may mga tao na tinatanong tungkol sa'yo, parang nagba-background check. That's what I'm getting, di ba? Di ba pag nagkakaroon ng mga television interview, di ba? Kung ano-ano yung mga tinatanong, di ba? Kagaya ng yung mga dabas, yung mga ganyan. So, ang nakukuha ko dyan is somebody is asking question na related sa'yo. And possible na kung sino tong nagtatanong-tanong tungkol sa'yo is itong tao na nagagalit sa'yo. Somebody is very angry. As in, hindi lang siya angry, as in very angry. No? Sa kung ano man yung, ito kasi yung pinakauna na na may conflict. Somebody loves you pero may conflict. Pero possible naman, my dear, na meron pa siyang ibang dahilan na posibleng hindi naman valid kasi sinasabi dito wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya. Okay? Sa mata niya may nagawa kang kasalanan pero wala ka naman talagang ginawang kasalanan. 'Di ba? May isa din ako, my dear, na pina-practice ngayon eh. So i-share ko sa iyo. Pag meron kang nagawang isang bagay sa isang tao tapos hindi niya in-address sa iyo, hindi niya sinabi sa iyo, hindi mo kasalanan 'yun. Kasalanan niya 'yun. 'Di ba? Kasi dapat kung meron kang nagawang hindi maganda sa isang tao, pag-usapan nyo or i-address niya sa iyo 'yon. 'Di ba? Like Libra, may nagawa ka na ganito. Pero to the point na hindi niya naman sinabi sa iyo, siya yung may problema doon. No, kasi kahit magtanim siya na magtanim ng sama ng loob, kahit na bumula siya dyan sa sama ng loob, hanggang hindi niya ina-address sa iyo, my dear, yung sama ng loob, problema niya 'yun. Tama ba ako? Okay, correct me if I'm wrong. Malawak po ang ating comment section. Okay? So, let's go tayo, my dear Libra. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin yung card para mas masaya. The more, the merrier. Okay, ayan. So, let's go tayo. So, last 4 cards na lang tayo. Last 4 cards, Libra. Let me see what is going on. Daily collective. Tingnan natin. Okay, ano ito? We have here, you are protected. Kasi nga wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya. So, sabi ko nga kanina sa iyo, my dear, maski anong gawin niya, hindi ka apektado niyan. Kasi wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya. Kagaya na sinabi ko sa iyo, my dear, wala kang inaakit. Kung sa usapin niya ng love, kung yung asawa niya ay nagkakagusto sa iyo, hindi mo kasalanan 'yun. 'Di ba? Itali niya yung asawa niya. 'Di ba? Tali niya yung asawa niya, i-blindfold niya yung asawa niya. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. Di mo kasalanan 'yun. Eh kung ex mo na 'to, 'di ba? Di mo rin kasalanan 'yun kung mahal ka pa rin ng ex mo hanggang ngayon, 'di ba? Okay, so let's go tayo, my dear.
At saka kung hindi naman related dito, kung for example like meron ka lang naman nagawa na hindi mo naman sinasadya at meron tao na galit sa'yo, sabi ko nga hanggang hindi niya ina-address sa'yo o hindi niya sinasabi sa'yo yung bagay na yun, wala kang problema dun. Bahala siya dyan. Diba? Tingnan natin, my dear. Last 3 cards we have here. Matalim na mga matang nagmamasid. Ay, matindi to. Maliban sa nagtatanong-tanong tungkol sa'yo, possible na baka pag nakikita ka nito, matalim ang tingin. As in, grabe ang galit sa'yo nito, my dear. No? Ang damit nito, from head to toe, mula ulo hanggang paa is ang brand ng kanyang damit is insecure. No, yan ang damit niya. No, meron bang brand ng damit na insecure? Siya pa lang ang kauna-unahan na tao na merong brand ng damit na insecure ang nakalagay. Grabe. Okay. Grabe, matalim na mga matang nagmamasid. Grabe, pero don't worry my dear Libra, you're protected. Wala ka namang ginagawang masama. Okay. Let's go my dear. Let's go. Last 2 cards we have here. Ay, ang dami. 1, 2, 3. Okay, last na to. We have your energy ng ghost. Okay, for some of you, nagagalit yung tao na yun sa'yo is because ginost mo siya. Okay, like, siguro meron kayong usapan tapos hindi ka sumipot, yung mga ganon. Okay, like, yeah, ginosting mo siya. Alam ko yun ang tama ba ako? Yun ang interpretation ng ghosting. Like, meron kayong usapan tas hindi ka sumipot, no? So, yun yung, o kaya, siguro last minute nag-cancel ka or ganon. 'Di ba? So, yun ang kinagagalit niya. Napakababaw na dahilan lang naman, okay? Pero gusto niya kasi sigurong palakihin. So, desisyon niya yan, 'di ba? Gusto niyang gumawa ng dahilan para magkaroon siya ng maintenance sa high blood. So, pagbigyan natin, my dear Libra, kasi gusto niya yung ganyan, ha? Next card natin is high vibrational people attract haters. Ibig sabihin, you are a high vibrational na tao, kaya may mga tao talaga na na-attract sa'yo and yung attraction nila is hate. Okay? Or nagiging hater mo sila. Okay? So, ibig sabihin kung sino man tong tao na to ay mababa yung kanyang vibration because you are high vibrational na tao or people. So, siya ay low vibrational. Mababang uring nilalang. Ay, tama ba ako? Pasensya na. Okay. So, last card natin is you will get what you deserve. Okay. So, kung deserve mo talaga tong galit na to, mararamdaman mo naman to. Magmamanifest naman to sa buhay mo. Okay? Kung ibig sabihin ko meron ka talagang ginawa sa kanya na mali, mararamdaman mo naman to. Pero so far, based naman sa energy, parang hindi ka naman talaga apektado sa reading na, sa energy na to. Pero parang sinasabi lang talaga ng reading na to na meron tao na parang pakiramdam niya inaagaw mo yung asawa niya, yung ganon. Meron tao na parang nagagalit kasi nga ginost mo siya, 'di ba? Hindi ka sumipot doon sa usapan, yung mga ganon. Merong tao na matalim yung mga tingin sa'yo tuwing nakikita ka. Merong tao na parang nagkakandak ng investigation, nagtatanong-tanong tungkol sa'yo. Pero sabi dito, you will get what you deserve. So, pakiramdam ko, hindi mo naman deserve to, kaya hindi to magmamanifest talaga sa buhay mo. And isa pa sa energy ng card na to is, ibig sabihin, wag kang mag-alala kung meron man mga tao na ganito to the point that you are protected. Kung talagang nakatakda sa'yo yung mga bagay na yan na minamanifest mo, for example, kayamanan, success, kung ano man yung minamanifest mo, my dear, as long as alam mo at nararamdaman mo sa kailaliman ng iyong kabalat-balatan at kalaman-lamanan na para sa'yo talaga yan, maski sino pa yung humarang, wala siyang magagawa. Okay? So, my dear, kagaya po ng lagi kong sinasabi, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Maraming salamat po.